Gusto kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel, the TMX125 Alpha. Ang issue ng motor ni boss, nagpalit daw sila ng regulator, wala pang isang buwan, kanda sunog-sunog na. So ibig sabihin, pag nagkasunog-sunog na ganyan, may maling connection, posibleng hindi nabalutan ng tape, posible yung positive tumama sa negative, kaya nagkanda sunog-sunog. Sa pagto-troubleshoot o pagkakasa ng ganyang klase ng charger, dapat may guide tayo, hindi yung bira lang ng bira. Gawa ngayon, sira bukas. So mali po yon. Kaya naman sa bidyong ito, ituturo ko sa inyo step by step kung paano natin patinuin yung ganyang issue na nagsusunog. Yun yung kanyang regulator. So tetestingin din natin yan kung totoo nga bang palitin na yung kanyang regulator. Bali ito, bago na yung kanyang regulator, pero tingnan nyo yung nangyari. O yan yung ayusin natin. So i-check muna natin yung ating test light. O may laman naman yung kanyang battery. Okay. O tanggalin lang natin yung wiring connection dito. Dito muna tayo sa basic, sa kanyang stator bago regulator. Minsan kasi kaya ayaw magkarga, ang may problema yung kanyang charging dito sa kanyang stator. Tanggalin muna natin yan. At dito sa kanyang mga socket ng stator, may makikita tayong kulay pink at yellow. Ayan. Itong stator natin, full wave na siya. So floated na yung ground. So check natin to kung di sunog yung kanyang stator. Gamit yung ating test light, lagay lang natin yung clip sa negative. Tapos papatadyak natin kay boss. Pakitadyak mo nga. Susi, wag na kahit hindi nakasusi. Dapat to hindi ilaw. O, tadyak. O, hindi umilaw. Okay. Dito tayo sa kabila, sa kulay yellow. Okay, good. Isa pa. Okay, para mapatunayan natin na good yung kanyang stator, gagamit tayo ng kapirasong wire. Suotan lang natin kahit alin dito sa dalawa. So pwedeng pink o yellow, suotan lang natin ng kapirasong wire. Dahil dito natin itatap sa dulo yung ating clip. So dapat yan, iilaw yan kapag tinadyakan kahit hindi nakasusi. So sundutin natin yung kulay yellow, dapat iilaw. Isa pa. Okay, good. At sa pagkakataong yan, good yung ating stator. So pwede na nating ibalik yung kanyang socket dito. So babalik ko na. Ayan. So yun, nabalik na natin. Dito naman tayo sa gawing socket ng ating regulator. Hanapin lang natin yung kulay yellow tsaka kulay pink. Suotan din natin ng wire. Dapat yan iilaw. So yan, sinuotan ko yung kulay pink. Tapos yung dulo nakaklip. Sundutin natin ng test light yung kulay yellow. So ang purpose natin dito kung walang putol yung wiring. Sige, tadyak, dapat ilaw. Okay, umilaw sa pa. Okay, ibig sabihin walang putol from stator to regulator. Sige, baba na. Sige, baba. At dito sa socket ng regulator, may makikita tayong 5 wire. Yung red wire galing positive ng battery. Yellow tsaka pink galing stator. Yung kulay black, ito yung ating accessories wire. Yung green siya yung ground. So, itest na muna natin yung ground kung may supply. So gamit yung ating test light clip, lagay lang natin to sa positive dahil yung hahanapin natin ay negative. So naka-positive yung clip, lahat ng iilaw negative yan, oh, lahat ng ilaw dito sa body. So sundutin lang natin yung kulay green. Eto, dapat ito ay iilaw. Ayan, umilaw. So good yung ating ground at hindi nawawala. Ang isunod naman natin yung accessories wire. Ito, ilipat lang natin yung clip sa negative. Ito, lipat natin sa negative. Ayan. Sundutin natin yung kanyang positive. Dapat to iilaw. Pag naka-on yung susi. So, on natin. Paki-on mo nga yung susi. O, pakipatay yung susi. Okay, good. On ulit. O, sa pagkakataong yan, good yung kanyang accessories wire. So anong nangyari dito, nasunog yung
nag-init yung mga wire, nasunog, pumalya yung motor. Pumapalya ba? Hindi naman namamalya, kaso nag-iinit dito. Oo, init yan. So nag-iinit. So ang gawin natin mga idol, tanggalin natin to yung positive terminal ng battery. Alamin natin kung grounded yung kanyang wiring connection. So tanggalin muna natin yan. O hindi ko na tinanggal dito. Tinanggal ko na lang yung fuse. So ayan, i-check natin to tong red wire na yan. Itong red wire na yan, papunta ito dun sa susian. Tapos magsasanga yung isa papunta sa regulator. So gamit yung ating test light, ilagay natin yung clip sa positive. O dapat ito hindi iilaw. Wag. So ayan o, hindi umilaw. Ibig sabihin, etong red wire hindi siya grounded. At isunod naman natin yung kanyang accessories wire. Same procedure, naka-positive pa rin tayo. Sundutin natin yung black wire. Dapat hindi iilaw. So ito, black wire. Dapat hindi ilaw. So hindi umilaw, paki-on mo. Naka-on. Naka-on. Off. On. So hindi umilaw. So ibig sabihin, Umiilaw dito na to, sabi ano. hindi alam mong kaso diyan. So dito, wala siyang ilaw kasi Pag pinatay ko, ilaw pa rin siya. okay lang yan. So yan, hindi umilaw yung ating black wire, so hindi siya grounded. So yan, okay na. Ang gawin natin, balik na natin yung kanyang fuse box. Tapos wawiringan na natin yung kanyang regulator. So balik na muna natin yung fuse. So yan, nakabalik na. So dito tayo sa kanyang regulator socket dito sa taas. So sabi nila sira daw yung regulator, kaya pinalitan. So itong 5 wire na yan, yung red, yung yellow, green, pink, tsaka black. So kunin natin yung luma niyang regulator, i-check natin kung talagang sira na. So ito yung kanyang regulator, yung luma. Ito pa yung pinaka original niya. So ikasa lang natin yung, itira lang natin yung red wire. Sasalpak natin dito color coding. Mga padreng, kung nais magpagawa, taga-Bataan lamang po kayo. Pwede po kayo sumadya dito sa Pulo, Hermosa, Bataan at tabing tulay lang po tayo mismo. Gusto ko lang isa napupul na rito. So yan, kumpleto na yung 4 na wire. So gamit yung ating test light, ilagay natin yung clip sa negative ng battery. So pwede rito sa negative, pwede rin sa body ground. So dito na lang tayo. Ngayon, papatadyak natin kay boss. Dapat iilaw yung kanyang red wire. Sige nga, pakitadyak mo nga. O dapat iilaw to, yung red wire. Okay, tadyak. O yan o, good o. Okay. Okay. Good yung kanyang regulator. Ngayon, ang gawin natin, paandarin natin yung motor. Sige, paki-start mo yung motor. Ayan, umaandar na yung kanyang motor. Check natin yung positive, yung red wire. Dapat ilaw. Ayan o. Umiilaw mga idol o. Umiilaw. Biritin mo. Okay. Papabirit natin. Dapat ito. So malakas ang kanyang voltahe mga idol. Nakakuryente tayo. Malakas ang voltahe. Natin. Wala. Patay mo na, patay. Lakas ng voltahe. Check muna natin yung ating test light. Nawala na yung test light ko. Ngayon mga idol, bakit natin pinaandar yung motor? Ang target kasi natin dyan, pinapaputok natin yung bumbilya na nasa loob nito. Pag pumutok yan, ibig sabihin automatic sira na yung kanyang regulator at napakalakas ng voltaheng ibinabato. So check natin to kung napunde. So ito tanggalin natin. Check natin yung bumbilya kung pumutok. Ang purpose kasi natin dyan, malalaman natin kung overcharge. And the moment of truth. Tingnan natin. Nabitawan natin. Lakas ng kuryente. Check natin yung kanyang bumbilya. Ito.
O yun o, confirm mga idol. Confirma natin, pinaputok niya yung kanyang bumbilya. Automatic, sira nga talaga yung kanyang regulator. So tama naman na pinalitan na yan, pumutok. So papalitan uli natin ng bago to. Tapos aayusin natin yung sinalpak na regulator. Check natin kung gumagana pa rin yan. Itatama natin. So ayan, buo na naman yung ating test light. Testingin natin, ayan umiilaw na naman. So same procedure, ibalik natin to yung kanyang bagong regulator. So hindi ko napapakita color coding, iwanan lang natin yung kulay red na wire. So ayan, nakabitan natin yung bago niyang regulator. Ito daw yung umuusok. So hindi ko kinabit yung red wire. Tatry natin papaandarin. Tingnan natin kung puputok yung ating test light. So set up muna natin. Okay, start. Start. Ayan, start na. So check natin to yung red wire. Ayan umiilaw yung test light. Paki-revolusyon. Oy, pumutok na naman. So patay. So pumutok na naman idol yung ating test light. So check natin dito. So ibig sabihin may problema yung kanyang regulator. So yan pa rin yung kanyang regulator. Ulitin natin dahil nag-loose lang pala yung ating test light. Nag-loose lang, so hindi siya pumutok. So try ulit natin. Ayan umiilaw. So nag-loose lang. So try ulit natin. Try natin. Ayan umiilaw Ngayon papa-revolution natin. Revolution. Ayun. Nawala. So try ulit natin. Kung iilaw. Ayun ayaw na umilaw. Okay, patay muna, patay. Patay. Natuluyan na talaga. Try natin. Ayun, napundi na nga. Natuluyan na. Ibig sabihin, yung sinalpak na regulator, wow, mali. So natuluyan na yung ating bumbilya. Ayun putol Konfirma. So nakakadalawang bumbilya na tayo doon sa lumang regulator tsaka sa bagong regulator. So papalit na tayo ng magandang klaseng regulator. So ito yung kakasa natin, yung TTGR, at subok na natin tong gantong klaseng regulator. So ito na yung TTGR natin. So salpak na natin. Testa, ayan. So ay nakasalpak na yung ating TTGR na regulator. So try ulit natin, paki-start ulit. Wala kang bumbilya. Pero wala tayong bumbilya. So lagay muna tayong bumbilya. Pangatlong bumbilya. Ayan. O sige, start. Testing sa pangatlong bumbilya. Ayan, umaandar na naman. Testing natin. Ayan umilaw mga idol. Umilaw, birit. Birit mo, sige, birit mo. Okay na. So patay. So nakita nyo mga idol. Napansin nyo hindi na namundi yung ating bumbilya. So ang naging issue nito, pinalitan ng mumurahing regulator, hindi magandang klase. So baklasin natin to. Nalimutan daw na ni boss kung anong tatak nito So tanggalin natin, papakita ko sa inyo yung regulator na hindi man tumagal ng isang buwan. So ito sa TTGR, nakita nyo naman hindi na sumabog yung ating bumbilya. So baklasin natin yung kinasa nila na bago daw, para makita nyo rin na wag ganun yung bibilin yung klaseng regulator. So yung mga padreng, TTGR yung ating kinasa at hindi na pumutok yung ating mga bumbilya. So ito yung sinasabi ko na kinasa nila medyo madalang yung pinaka pins niya. Yung TTGR
Madami siyang ganon. So, subok ko na yun. So, huwag kayong bibiling ganito dahil wala pang isang buwan. Sira na ngayon. Napansin ko rito, may voltmeter si boss. May voltmeter siya. 12.8 yung kanyang voltahe. So, try natin. I-start. Start natin. Kabila, yung green, kabila. Ayan. 12.9, 13. 14.2. So, hindi na siya sinasabi ni boss, umabot daw ng 16 pa. 16 ba? 15, 16? 15. Napakataas ng kanyang voltahe ngayon. 14 volts may na lang. So, okay na yung motor ni boss. Mga padre, kung nagustuhan nyo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag nyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na kagaya nito. Boss, anong masasabi mo, boss? Ala, ayos Good. na. Ayos na. Very Good. Thank you po sa inyo. God bless B65. at mabuhay po kayo.